beloved Boss Mike Cervera. Oh, eto na. Sara Duterte binugbog ng impeachment complaints. Nako, wala na bang lusot? Oh, pasok. Complaint na Eto na mga kababayan ko. Oo. Impeachment versus VP Sara Buday Duterte. Yari ka na. Pasok. tatlong impeachment complaint na ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Isinampa ng grupo ng mga pari, madre at abogado ang ikatlong impeachment complaint kahapon laban sa bise. Inendorso ito ni ML Party List Representative Laila De Lima. Tulad ng dalawang naunang impeachment complaint, culpable violation. Pangatlo na pala to mga kababayan ko. Ha? Pangatlo na. Mai-stress si ano nito. Ha? Mai-stress si Sara Duterte. Oh, wag na kayong magulat. Baka magkaroon ng benda buong katawan niya. Ha? Alam niyo naman ito, pag nai-stress, mukhang sinasaktan yung sarili niya. Baka sa sobrang stress, kakapunta diyan po sa Senado para humarap sa mga pagdinig at sumagot sa mga katanungan ng mga senador diyan, ma-stress ito, saktan yung buong katawan. Kaya baka maging dahilan niya, hindi ako makakapunta kasi may benda lahat yung katawan ko. Utik na ito si Sara Duterte. Alam nyo, minsan ito yung isa sa pasaya sa akin eh. Of the Constitution, betrayal of public trust, bribery at iba pang krimen ang inilatag na grounds para mapatalsik ang bise. Dahil yan sa umanay maanumalyang paggasta ng 612 million pesos sa confidential funds. Nako. She signed certification saying that she ordered how the millions of pesos would have to be the millions of pesos, how they should be spent. So we have everything. We have witnesses. We have documents to prove. Patay ka, Sara Duterte, Buday. Nasa kanilang lahat kay Kuya. Lahat ng ebidensya at mga saksi para patunayan na magnanakaw kan talaga. Nako. Dami paraan para ma-excuse siya. Oy, ganun talaga. Magiging mami talaga yan. That the Vice President violated her oath. Kita nyo, binayolate niya yung oath niya. Boss Mike, di na uso yung neck brace sa kanya. Hindi na. Hindi na. Laki ng mukha eh. So ang usapin po ay hindi lamang political, hindi po kami mga politicians. We believe there is moral concern and we pray that Congress impeach forthwith Vice President Sara Duterte for the cause of truth, even due process. Yan. Kita nyo mga kababayan nabugbog na ho ng impeachment complaints etong si Sara Duterte. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo ng impeachment complaint, mga kababayan, ang naisampa sa kanya. Grabe. Oo. So, paano na si Sara? Alam nyo, sa totoo lang, halatang halatadong itong mga Duterte, niloloko na yung mga, di ba? Yung mga tagasunod nila, yung mga bobo at mga tatanga-tangang mga DDS, di ba? Pagka mga ganyan kayang-kaya nilang utiin, wala na, habang buhay na silang ganyan Oo, na nagpapauto. Tingnan nyo mga kababayan tulad ho dito. Pasok. Yan, Duterte sa ICC. Ayan na, ABS-CBN special coverage. Lagot ka. Tignan mo, Digong. ABS-CBN pa talaga special coverage. Kita mo? Di ba yan yung pinasibak mo? Yung ABS-CBN na pinasibak mo ngayon, sila yung magko-coverage. Sila yung magko-cover sa'yo habang habang ikaw ay nililitis, hayop ka. Ngayon, kayong mga DDS, galit na galit kayo sa ABS-CBN. Huwag kayong manood
Ganyan yung katwiran ng mga DDS, eh, no? O, di ba galit kayo? Di ba? Oh, di ba galit kayo kay Duterte? Oh, huwag kayong gumamit ng ganito, huwag kayong gumamit ng ganyan, sabi, oh. O, ngayon, di ba galit kayo sa ABS-CBN? Oh, huwag kayong manonood, ha? Para hindi nyo mapanood si Tatay Digong nyo. Di ba? Kukwami da ito yan, oh. Ha? Ano, Alma? Oh, ano, Miss Au. Nag-send pa talaga si Miss Au. Lynn Mariano, ano? Di ba nanay ko? Nako. Dimple Smirnoff, Ilocana dyan. Oh. Milagros Rumbawa. Oh, sino pa? Oh, sa inyo pong lahat. Ayan, oh. Mga kababayan ko, ABS-CBN special coverage. Oh, Duterte sa ICC. Simula alas 5 ng hapon. February 23, 24, 26, 27. May puwang na 25 para ho makapagpahinga itong matandang hayop na to. Ngayon, sa kauna-una ang pagkakataon, syempre excited yung mga DDS, di ba? Nako. Di ba, matagal ho nilang hindi nakita si Digong. Matagal ho nilang kinasasabikan, di ba? Si Digong, sabik na sabik sila dyan. Ngayon, makikita ng mga Pilipino kung ano na ba talaga ang itsura ni Digong nyo. Dahil kung inyong maalala, laging sinasabi ng kanyang pamilya mula kay Pulong at kay Kitty Duterte na napapabalita daw, di umano na syota daw ni, sino ba talaga syota niya? Yung apo ni Chavit o si Chavit mismo? Ito mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan, isipin nyo maigi. Makikita na nila. Tapos, hindi tutugma doon sa press release ng magkakapatid na mga hayop na Duterte. Mula kay Pulong hanggang kay Kitty. Di ba iba-iba yung sinasabi? Wala na ho yung tatay namin. Sira ulo na. Hindi na nga nakakakilala. Di ba? Minsan ho, natatagpuan na nakahandusay na. Kulang na lang mga kababayan, kulang na lang sabihin ni Sara Duterte na si Digong kumakain na ng sarili niyang sarili niyang ETA. Di ba? Kulang na lang, gano'n na sabihin niya nun si Digong ay hindi na makaalala, wala nang makilala, kahit ho kaming mga anak niya, pamilya niya, hindi na ho makilala ni Digong. Di ba gano'n? Yung sinasabi, paiyak-iyak pa yung Kitty, sabi nga hindi na kami makilala ng tatay namin, sira ulo na yung tatay namin, gano'n. Di ba? Gano'n yung sinasabi nila. Pero kapag nandito na sa Pilipinas si Kitty, party dito, party doon, parang kinikiliti yung tinggel. Di ba? Di ba yung malungkot daw? Putik mga kababayan, kakaiba Di ba? Kakaiba yung saya no? Ngayon, mga kababayan ko, dito natin malalaman kung ano ba talaga ang katotohanan. Kasi, eto dugtong natin dito. Ilang tulog na lang makikita na ng mga DDS yung tatay nila ay hindi na karton. Di ba? Yung tatay nila ay hindi na karton kasi gumagalaw na, makikita nila, yun nga lang kung manonood sila sa ABS-CBN. Kasi di ba? Binoboycott nila yan. Di ba mga DDS, binoboycott nyo tong ABS-CBN? Nako, paano nyo makikita si Digong? Tara! Hirit na palitan na ang defense team ni FPRRD, nanindigan ang kampo nito na walang magaganap na sibakan. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Ang defense team na magaganap sa kaso ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. Kinumpirma ito mismo ni Vice President Sara Duterte na kasalukuyang nasa The Hague para bisitahin ang ama.
Ah. Sa isang panayam, sinabi ng bise na ibinalita niya kay FPRRD ang mga ikinababahala ng kanyang mga taga-suporta. Oh, kita mo, nakakapagpabalita ka pa pala sa siraulo na sinasabi mo. Akala ko ba'y wala nang makilala yung tatay mo? Eh bakit nagbabalita ka pa sa siraulo? Di ba? Ito, alam nyo mga kababayan, talagang hindi tugma-tugma yung sinasabi na itong luka-luka na to eh. Oo, niloloko tayo nito. Ito, niloloko tayo. Ito na. Isa na nga rito ang pagkadismaya nila sa kung paano hinahawakan ng defense team ang kanyang kaso. Tinanong ko si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sabi ko, exactly, Ayan exactly. Na ano sabi? Siraulo. kung ano yung tanong ninyo, gusto mo ba palitan at hindi ka ba satisfied? Sabi niya, Oo. hindi palitan. Oh. Pero meron siyang mga instructions na ibinigay. Kita nyo, yan ba yung siraulo? Nakakapag-isip pa ng tama? Yan yun mga kababayan ko, yan yung sinasabi natin na niloloko niya yung mga Pilipino. Magpe-press release ka, sasabihin mo, kulang na lang kainin ni Digong yung tae niya. Di ba? Tapos ngayon, sasabihin mo, siya pala yung nagdidesisyon at siya pala yung nagpaplano. Ano ba talaga yung paniniwalaan natin dito? Ganito mga siraulo tong mag-aama na to eh. Yung mga naniniwala rito, mga siraulo rin eh. Hindi lang siraulo, Boss Mike, mga tanga, bobo, mga mangmang. Niloloko na sila, hindi pa napapansin. Ang tindi ng pagkasira ng mga ulo. Di ba? Kayo na humusga, mga kababayan ko. Kung tama pa ba yung pagsuporta nyo sa mag-aama na ito, isipin nyo maigi. O kung hindi nyo pa maisip, iyuntog nyo na lang ang ulo sa simento. Di ba? Mike Cervera, tulungan mo ako. Huwag mong hayaan masira ang ulo. Iyuntog nyo sa simento. Tang! Muli, mga kababayan, maraming salamat sa pagsama. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, na kasama nyo po na dito sa ating halos araw-araw na ginagawa. Masaya, minsan konti lang ang lungkot, pero mas marami ang tuwa. Hay, nako. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.